You give meaning to my life. You're my inspiration. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong gurong magsasaka, Elvis PR Saga, na nagsasabing kung walang magsasaka ay walang pagkain, sa pagkainan ay may handa. Kaya ang tunay na bida ay ang mga magsasaka. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome po kayo sa channel ko, ang Magsasakang Guro na from the and Baryote. So ngayon po ay ituturo ko sa inyo kung paano po magtanim ng sibuyas na may scientific name na Allium cepa. Yan po ang sibuyas natin. Okay, tuturo ko sa inyo kung paano po magtanim nito. So bago po yan ay talakayin po natin ang health benefits ng sibuyas. Ang sibuyas po ay kasama sa bawang at kutsay po na nasa bulb family po. Kasama po sila sa garnishing at toppings o mga spices po. So ngayon po ay talakayin na natin ang health benefits. Ito po ay napakayaman sa vitamins and minerals. Ito po ay mayroong benepisyo para sa malusog na puso, antioxidants para labanan ang cancer, at meron itong pamamaraan para i-control ang blood sugar. Okay, napakainan po yan. So meron din itong antibacterial properties. Napakayaman po ito sa vitamin C, B6, thiamine, potassium, calcium, phosphorus, copper, and manganese. Ang vitamin C po ay maganda sa tooth and sa teeth o sa bones natin po. At ito po ay napakaganda po sa skin natin. At inalabanan niya po ito ang mga infection sa katawan natin at nagpapatatag ng ating immune system. Pinapalakas niya po ang ating resistensya. Yan po ang vitamin C. So ngayon po ay pag-aralan na po natin ang pagtatanim ng sibuyas. Okay. Ang gagamitin po natin sa pagtatanim ay yung tinatawag po natin recycling. Dalawa po ito. Ito yung round container po sa tubig at yung isa na po ay sa self-watering. So, ganito lang po yung pagtatanim na palagi kong tinuturo sa inyo. Lagyan po natin ng tubig yan. Gawin natin mamasa-masa. Ganyan po. At tatanim po natin dito yung ating sibuyas. So, ayan po. Okay na yan. Ready na po for planting ang ating self-watering at saka yung recycled plastic na slim po, na round po. Okay, so ayan po. So, ang pagtatanim po dito ay ganito lang po ang gagawin natin. Tinatanggal po natin yung tip, yung pointed part ng ating sibuyas. Ganito po. Ayan. Tinatanggal po natin yan. Kasi kapag ganyan po, ang mangyari ay mas madaling tumubo po itong sibuyas po natin. So lahat po ng itatanim natin ay dapat mayroon po siyang ganito na tinatanggal natin yung kanyang tip ng pointed part ng ating planting material. So madali lang po, ganito lang po ginagawa yan.
Tatanggalin po lang natin dito. So ganito lang po yan. Ayan. Tapos na po, ganyan lang po. Tinatanggal yan. So pagkatapos po niyan ay ready na po na nating itanim. Ayan po. Ang distance ng planting po is 12 centimeters by 20 centimeters. Ayan po. So wag na po nating gawin yung distance na yon. Basta itanim na lang po natin, dikit-dikit na lang po. Anyway, ano naman sa container po natin yang ilalagay, tatanim po. So ganito lang po. Ayan. Hanggang sa level lang po ng soil yung dulo ng ating tanim, yung top ng ating tatanim. I-level natin sa ground. Ayan po. Tapos na po. Sa ating self-watering, kahit 3 lang po ang ilalagay po natin dyan, okay na yan. Balit lang naman itong self-watering container natin. Pero kung malaki, pwede nyo lagyan ng madami. Ayan. Ayan, 3 lang po. So sa ganitong pagtatanim, huwag nyo na pong diligan yan. Anyway, self-watering naman po. Ito, diligan nyo lang ito after 1 week para po mayroon siyang supply ng tubig. So ayan po, tapos na po yan. So pagkatapos po yan, ay pwede nating lagyan ng tinatawag nating mulch. Ano po? Ito po yung mulch natin. Yan. Ilagay po natin yan para po sa ganon ay maintain yung moisture content yung lupa natin at hindi rin tutubo yung damo. Okay? At kapag po ito ay na decay, ay dagdag na pataba po sa ating halaman na very natural po. Ito po ay yung ano sa palay po. Dayami po yan. Pwede po kayong gumamit ng grass cuttings. Ayan. Ayan po natin yan. Okay, tapos na po. So, ganyan lang po kadali ang pagtatanim. Itabi po natin ito at hayaan natin tumubo yan. Okay? Sa lilim na lugar. So, ngayon po ay gusto kong ipakita sa inyo ang aking mga halaman po na sibuyas na malalaki na po. So, ito po yung halaman ko na sibuyas. Ayan, nakikita niyo. Okay? Ayan, malalaki na po yan. Pwede na po niyang i-harvest yan. At gawin din yung garnishing. Ito kasi sibuyas po ay you can harvest this one after 3 months. Pero yung mga early maturing varieties po ay umaabot po ng mga 2 months lang. Kung napansin niyo ay meron din akong tanim dito na ginger. So, ang practice na ito po ay intercropping. Okay. Yan. Oh. Intercropping po ang tawag natin dyan. Okay. Yan. Yan po. O, ayan. Ito po ang ating advokasya, ang organic farming po. Sana po magtanim kayo ng ganitong pamamaraan na walang pollution
sa inyong eskwelahan, sa bahay, at saka pati rin po sa community gardening, at saka sa urban gardening at sa diversified farming. Gamitin po natin ito para wala pong pollution, maiwasan po natin yung mga tinatawag natin malakas na bagyo, ulan, pagbaha, mainit na panahon, at malalabanan po natin yan yung lahat na nabanggit na ito po ay climate change. Kung magtanim po kayo ng ganito, ay siguradong mayroon kayong supply ng fresh fruits and vegetables na walang lason. Mainam po yan sa kalusugan natin. Mas lalong hahaba po ang buhay natin. At higit sa lahat po, kapag nagtanim po tayo ng ganito, mayroon tayong garden na ganito, mawawala po ang stress natin. Mas haba ulit ang ating buhay. Lalo pat kung ang mga tanim ninyo ay napakalulusog. Nako, ang gandang-gandang tignan at nakakawala po ng pagod at stress. Lalo pa kung kinakausap po ninyo ang inyong mga halaman. Okay, so yan po ang maibabahagi ko sa araw na ito. Magtanim po tayo ng magtanim, gawin natin lungtian at ating kapaligiran. Pagandahin natin ang ating kapaligiran. So maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa aking videos. Mag-like lang po kayo at mag-subscribe sa channel ko, ang Bagsakang Guro na from DN Barrio Creek. At i-ring nyo po ang bell ko para po kung may mga videos ako ay wala kayong ma-miss. At mag-comment din po kayo sa comment section para po ma-answeran ko yung inyong mga katanungan. So maraming salamat sa ating lahat, sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.